mababago po natin. Okay. Makikita po ninyo, ngayong umaga, tayo po ay mag-uusap tungkol sa pagpasok. Ito rin po yung tinutukoy na pagpasok sa langit, tinatawag na pagpasok sa kingdom of God, o sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa yung ating introduction nito ay sinabi ng Panginoon sa 1:3 mula sa 3 hanggang 7. Sabi ng Panginoon, hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang hindi ipanganak na muli. Nasabi po ng Panginoon, mali ang ipanak na muli. Ang tinuruan po niya ay guro, rabay po ng Israel. Ang pangalan po niya ay Nicodemo. Dahil meron pong question po, dahil hindi rin mismo naiintindihan po ni Nicodemo. Kasi si Nicodemo, gusto niya rin pumasok sa kingdom of God. Kaya, ang dahilan ng paglapit niya sa Panginoon, doon sa mga himala na ginawa ni Lord. Halimbawa, pagbuhay siya ng patay, pagaling ng mga leprosi. Yung mga imposibleng gumaling, ginawa ng Panginoon niya sa mga tao. At na-witness po yun ni Nicodemo. Kaya, nung lumapit siya sa Panginoon, ang sabi niya, alam kong isa kang guro na mula sa langit dahil walang makagawa ng mga bagay na ginawa mo dito sa lupa. So, walang human, walang tao, walang pwedeng kumuha noon, maliban kung ang magagawa galing sa langit. Kaya naniniwala si Nicodemo, si Lord, galing sa langit. Now, ang sagot ng Panginoon sa kanya, hindi doon sakto sa kanyang, doon sa atin, hindi sakto. Pero sakto kay Nicodemo. Dahil si Nicodemo, guro po siya. Rabay po siya. Rabay po siya ng Biblia, ng Old Testament. Kaya sinagot siya ng Panginoon, malimang ipanganak na muli, hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Unless be born again, you cannot see, sa King James, you cannot see, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa 7, huwag kayong magtaka, kailangan lahat ay ipanganak ng muli. So every person, every man and women, every single na tao, personally, dapat ma-born again. Kaya, yung sinasabi po natin na ang tao, kapag isang beses nang ipinanganak, hindi siya papasok sa langit. Pero kapag dalawang beses ang ipanganak, papasok po sa langit. Kapag napanganak lang tayo sa katawan, na ito, at hindi tayo na ipanganak ng muli, hindi tayo na born again, hindi tayo makapasok sa langit. Pero pagka na-born again tayo, yun ang magpasok sa langit. In-explain ng Panginoon Nicodemo na ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Now, usapan po natin ang Lucas chapter 13, verse 24. Nung sinabi ng Panginoon, pagsikapan ninyong kung makapasok sa makipot na pintuan, tandaan ninyo, marami ang magkisikap na pumasok, ngunit hindi makapasok. So ito po ay sinabi ng Panginoon sa mga taong mayroong alam sa salita ng Diyos. Sabi ng sabay-sabay, may alam. Sabihin, pag binalikan po niyo yung verse 23, sa verse 23, pag binalikan mo yan, nandiyan ang sagot. Sabi niya, may isang tao nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Totoo yun, dahil ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 9, sabi niya, many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, ngunit kunti lang ang napili o nahirang. Dito, sinasabi ng Panginoon sa nagtanong, pinanggit ko sino nagtanong, basta po ito nagtanong, may paniniwala sa salita ng Diyos, may alam. Kaya sabi niya dito, sabi niya, nagtanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Ibig sabihin, kaunti lang ba ang papasok sa langit o maliligtas? Now, sinabi ng Panginoon sa Matthew na sabi niya, pilitin yung pumasok sa makipot na pintuan sapagkat malapad ang daan papunta sa kapamakan. At iyon ang dinaraanan ng karamihan. Napansin niyo ba yung sinabi ni Mateo? Dito sa Lucas,
sa panulat ni Dr. Lucas, isa sa mga alagad ng Panginoon, ito ay disciple ni Apostol Pablo, o personal physician ni Pablo, na sumulat ng gospel. Ang sabi niya, sabi dito, pagsikapan ninyo, ang sagot ni Lord dito, pagsikapan ninyo makapasok sa makikot na pintuan. So, ang ginamit kong salita dito, sabi niya, pagsikapan. Sabay-sabay pagsikapan. Pag pinagsikapan, mayroong gagawin wala? May gagawin. Diyan muna tayo. Pag-usapan muna natin yung word na pagsikapan na makapasok sa pintuan, makipot. Sabay makipot. Pero ito, hindi ito makipot. Ito ay maayos na daan. Kaya lang makipot sapagkat makikita niyo kung bakit sinabi ni Lord na makipot. Sabi dito, pagsikapan. Sa New Living Translation, ang ginamit kong salita dito, work hard to enter the narrow door to God's kingdom. For many will try to enter, but be fail. So, ginamit dito yung salitang pagsikapan. Sa English po ay work hard. Sabi, work hard. Talagang magtrabaho talaga ng, pag sinabi dito ng work, hard worker ka, ang ibig sabihin po niyan, pag sinabi po sa English na hard worker, ano yan sa Tagalog na? Mahirap na trabaho po yan. Pahirap ang trabaho, tulad ng construction, magbabalat ka talaga ng buto. Iba kasi ang trabaho, hindi naman kang mahirap, utak naman ang pinahirapan. Yan, ang kailangan nyo lang dyan, sabihin nyo, kailangan mo ballpen lang. Isang ballpen lang. Utak naman ang gumagana. Mahirap din yun. Nakaka-stress din yan eh. So, sabihin natin, kung sinabing work hard, pagtrabahuhan talaga natin, magsikap talaga na makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ng Panginoon. Dahil ang sabi niya, many will try, pero sila ay mabibigo. Yung Panginoon mo, bakit mabibigo? Sasagutin po ng salita ng Diyos kung bakit mabibigo. Tayo po dito, kailangan gawin. Nung sinuri ko po yung sa Grego, po yung salitang yung salitang work, yung work hard, yung pagsikapan, nakalagay po sa King James Version, strive. Ibig sabihin, yun po yung ginagamit sa salitang may hirap, may laban. Sabi nga po dito, parang kang nakikipaglaban, ang sabi po dito. Ito daw po yung nagpapatungkol sa struggle. Mayroong difficulties, may dangers, meron po. Sabi kasi, strive ang ginamit po dito eh. So, yan, strive to obtain something. Mayroong kang pagdadaan ng sakripisyo. So, yung pagpasok sa langit, may laban talaga dito. Kayo na mismo ang pagkapatunay na mahirap talagang pumasok sa langit. Amen. Sabi ng isip mo, gusto kong bumait, pero sabi ng katawan mo, pero hindi gumagawa. Maraming gusto mong magiganda. Alam mo ng tao, gusto mong pumasok sa langit. Kahit yung baliw dyan sa labas, kung mayroon mong baliw dyan, tanongin mo, gusto mong pumasok sa langit. Kahit baliw gusto sa langit. Yung lasinggero, yung mga anik, lahat ng tao gusto pumasok sa langit. Pero hindi makakapasok. Why? Bakit? May laban ito eh. Mayroong digmaang nagaganap sa katauhan ng mga tao gustong pumasok sa makipot na pintuan. Gustong pumasok pero mayroong bumabatak sa kanila. Kaya mahirap. Yung tutukoy dito, strive. Work hard. Sabi ko dito, pagsikapan. Talagang mayroong kang gagawin. Kung isa kang lubog sa bisyo, kailangan mo talaga magsikap na makalaya sa bisyo para makapasok ka dito sa pintuan itong tinutukoy ni Lord. Tignan nyo, ang paliwanag ng Panginoon dito sa Tagalog. Kung bakit kailangan mag-strive, bakit kailangan mag-work hard, bakit kailangan itong, ito hindi easy. Pag ito isang alagad, hindi easy ang buhay ng isang alagad. Mayroong digmaan, mayroong spiritual warfare. At sometimes, dito, hindi na si Satanas mismo ang kalaban natin dito. Minsan si Satanas ang sinisisi natin sa mga nangyayari sa ating buhay. Hindi. Sarili mo mismo ang kalaban mo. Pag hindi ka nakapasok sa langit, huwag mo natin sisihin kung sino-sino. Sarili mo ang problema mo. Sarili natin.
Tingnan nyo, sabi ko dito ng Panginoon. Pagdating ng 25, sinabi ko niya, sabi niya dito, kapag isinara ng may-ari ang pinto, sabi may-ari ang Diyos, maiiwan kayo sa labas na nakatayo, kumakatok at tumatawag. Sabi niya, Lord, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko kayo kilala. Ito yung masakit eh. Ang sinasabi dito, hindi ko kayo kilala. Okay. Dagdag namin talaga. Kapag isinara ng may, sabi niya dito, verse 26, ang sasabihin ninyo, nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom, at nagturo po kayo sa mga lansangan sa bayan namin. Sabihin, ang unang sabi niya, Lord, kasama kami sa mga fellowship, kakatin ako ng PMC, kakatin ako ng mga gawain, kakatin ako ng youth camp, mula pa pagkabata, kasama na ako sa church. Ako po ay church member, nag-uusong member sa simbahan. Panginoon, ganito, and so on. Kainan, inuman, fellowship na eh. Nakasama po sa street preaching. Yung nagpipit sa kalsada, namimigay po kami ng mga trucks, o nagkaroon ng drugs distribution, namimigay po kami ng mga babasahin para maraming makakita. Yung po talaga. Tingnan nyo. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong lahat ang gumagawa ng masama. So meron ganyan ang pamantayan ngayon na marami tayong nakikita ang so-called Christian, tinatawag na Christian, dumadala ng simbahan, active sa mga fellowship, minsan taunan, minsan buwanan, minsan di ba? Minsan may mga convention tayo, marami tayo. May mga seasonal lang, mga ganon-ganon. Walang commitment para maging alagad ng Panginoon. Nasabi dito, away from me, kayong mga gumagawa ng evil o gumagawa ng masama. Bakit di makapasok sa pinto ang makipot? Ang dahilan, yung buhay na hindi nabago. Tingnan nyo, pagdating ko niyo, tiyak, yan ang dahilan po dito. Sabi niya, kayong gumagawa ng masama. Napansin po ninyo yung active sa gawain, Kaya napakaganda po ang ginagawa natin dito sa church natin na kahit kunti lang ng disciples, pag lumang po ng ID, nasisiguro natin na nakuha po niya yung anong klaseng buhay na dapat maging buhay po niya. Sa 28, tiyak kayo'y mangangalit ang inyong ngipin. Ito, malupit na po ito. Impyerno na ito. Kapag nakita nyo sina Abraham, Isaac, Jacob, at ang lahat ng propeta na nakabilang sa paghahari ng Diyos, habang kayo na may itataboy sa labas. Makikita rin ninyo ang mga hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo na kasalo sa handaan ng paghahari ng Diyos. Sabihin po, ang kausap dito ni Lord, mananampalatayang Hudyo. Sabi niya, makakakita rin kayo ng mga hindi Hudyo. Yung mga katabi mong Hudyo. Yan ay pagpasalamat natin sa Lord dahil sa huling panahon, nakilala natin ang Panginoon na Diyos na kahit hindi tayo Hudyo sa laman, hindi tayo dugong Hudyo, hindi tayo dugong Israelita, pero tayo pinabagan ng Diyos ayon sa ligaw ng Panginoon. Napabilang tayo, kaya sabi ng Apostol Pablo sa Galatia chapter 3, verse 25 hanggang 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Kung ikay kay Kristo, sumampalataya ka sa Panginoon, nasa Panginoon ka, sumunod ka sa kanyang salita, sabi niya, kabilang na rin sa lipi ni Abraham. Ang tawag sa atin ay Abrahamic. Napasama tayo sa Abrahamic covenant na kahit hindi tayo Hudyo, itinuring tayo Hudyo. Ang tawag sa atin ay grafted. Ano ba may sabihin ng grafted? Yung original sa sabi sa Roma, sabi ni Pablo, pinutol, yung mga hindi tunay, yung ayaw ng Hudyong sumunod, pinutol, at dinugtong yung hindi lehitimong sanga. At biglang pinalalahanan ang sabi, kung yung original sanga hindi pinanghinayangan, kaya ang sabi niya, kayong mga hindi tunay na Hudyo, huwag kayong malaki. Kasi kung yung original na sanga tinanggal, kayo pa kaya nadugtong lang. Andiyan po mga kapatid. So kaya malaking pagpapasalamat natin na nakapagpuri tayo sa Diyos at nakabilang tayo sa lipi ni Abraham. Kaya tayong mga nasa Panginoon, meron tayong gagawin.
yung pag-work hard, yung pag-strive. Huwag pa isi-isi ang buhay na ganito, ganyan. Kailangan alamin natin ang instruction ng salita ng Diyos, paano tayo mamuhay. Kasi, pagdating sa dulo, ano ba sabi ng salita ng Diyos? Hahatulan ng bawat isa ayon sa kanilang mga ginawa. So makikita natin, dun sa dulo, ang pagpapasya ng Panginoon, yung klase ng ating pamumuhay. Kaya dito sinabi, away from me, kayong mga gumagawa ng masama. Sipin mo, kasama sa fellowship, kasama sa pangangalan, sabi niya, kasama sa kainan, fellowship yan, di ba? Kasama sa mga handa na may litsyon, arumburko namon, kung ano-ano. Masaya, kasama ng convention, kasama kung saan-saan, kasama sa misyon. Pero kung mamumuhay ng taliwa sa salita ng Diyos, hindi rin kilalanin ng Panginoon. So kaya, ngayon, pag-usapan po natin ang pagsunod. Kaya sabi dito, strive to enter sa makipot na pintuan. Kaya sinabi nila na makipot, mayroon pong laban. Tingnan niyo sa verse 30. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Sa last days, makikita po kung sino yung mga dakila pagdating ng araw sa harapan ng Panginoon. Kaya po yung mga nagsisikap, ikaw mismo, ang bawat isa sa atin, magsikap, magtrabaho para sa trabahuhin natin ang ating pagpasok sa makipot. Pag sinabi ko kasi pagpasok sa makipot na pintuan, ang totoong pintuan talaga ang Panginoon. Ano sabi po ng Joshua? Sabi po ni Joshua, nung siya po ay malapit na mamatay, tinipon niya mga Israelita at mga leader. Sabi po na, sabihin ninyo ngayon kung kanino kayo maglilingkod. Sa mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno o ng lugar na ito na ating sinakop na binigay sa atin ni Yahweh o kay Yahweh na nagligtas sa atin ang labas sa pagkaligin sa ito. Ang Diyos na makapangyarihan na gumawa ng lahat ng uri ng milagro na biyaya mula sa Ehipto, pagtawid ng dagat at pagtawid sa ilog ng Jordan at marami pang iba na mga himala. Sabihin niyo ngayon kung kanino maglilingkod. Pero sabi ni Joshua, but as for me, in my house, we will serve the Lord. Pero para sa akin at ang aking sambayanan, ang aking lahi, sabi niya, sa Panginoon lang maglilingkod. Sumagot ang taong bayan, hindi kami tatalikod kay Yahweh, kay Yahweh lang kami maglilingkod. Ang sagot po ni Joshua, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos. Sabi niya, dahil sa Diyos na mapanibugbuin. Huwag niyo siyang gagalitin dahil once na naglingkod kayo sa mga Diyos-Tusan, kamumuyan kayo ng Diyos, para ranasin kayo ng mga ganito-ganito. Sinabi ko lahat ng mga salok. At ang mga taong inyong nililupig ay magiging tinik sa inyong lalamunan at sila ay magpapahirap sa inyo. Dahil ang Diyos ay banal. Sa kung maglilingkod kayo sa Diyos, ang sabi niya, yung sabi ni Diyos, patrabahuin ninyo. Ito. Yung message sa kaya rin noon, walang pagkakaiba sa message ngayon sa mga alagad ngayon. The same message. If you want to enter the narrow door, pagpasok sa kinabugan, ang sabi po dito, kailangan nating tumalima, mamuhay ng matuwid ayon sa salita ng Diyos. Hindi sa pagiging makatuwid sa sarili, kasi yung mga tao matuwid sa sarili. Hindi biblical ang kanyang pagiging matuwid. Paano ba tayo magiging matuwid? Sabi ko dito, pag na kay Kristo ka, magiging matuwid ka. Magiging matuwid. Sapagkat ang sabi, ang pagsampalataya sa Panginoong Hesus ay matuwid. Basahin po niyo Romans chapter 3. Papawalang salayan tayo dahil sa ating pagsampalataya sa Panginoon. Dahil ngayon, sumampalataya na tayo, kailangan nating gawin ang nararapat. Ang sabi ni Santiago, sulat niyo si Santiago, basahin niyo si Santiago, chapter 1, chapter 2, chapter 3, nandyan yan. Ang pananampalatayang walang gawa ay, ang sabi sa King James Paog, sa ibang salin patay, faith without works is dead. Kaya sinabi ng Panginoon, work hard. Ibig sabihin, may faith ka, mag-work hard tayo sa ating faith. Sino work hard?
strife, ang sabi niya. Ang ginamit nga po dito sa King James, yung paliwanag sa Grego, ito. Ang sabi po dito sa Grego ay yung salitang strive or work hard. Ang sabi po dito, agonisumal. Hindi, agonisumay. Kasi mula pa lang, agony na eh. Pag sinabi natin agony, anong meron ng agony? Pag sinabing agony, kasi nakalagay po sa Greek word ng salitang strive or work hard o pagsikapan, agony sumay. Ano ba yung sabihin ng agony? Nakakita na kayo ng agony? Alam niyo ba ang salitang agony? Ano yan? Nakakita kayo ng agony. Ano? Sino sa inyo ditong nasaktan? Halimbawa, nasugatan. Ano sabi mo? Ako nang madisgrasya yung kaliwa kung pa sa tricycle, ginudgud po sa bato. Namanhid. Naramdaman ko, akala ko putol. Ang sabi ko ganyan, nakita niyo yung ginawa ko? Yung po ang tinatawag na agony. So yung word na ginamit na strive ay agony means pagpasok sa narrow door, meron pong agony. Sino word agony? Hindi madali. Mayroong battle. Tingnan nyo, sa isipan pa lang, ang tunay na digmaan, ang sabi po niya, mayroong digmaan nangyayari. Pinabasa ko po yung battle in the mind. Sa isipan natin, mayroong gera dyan nangyayari. Minsan nag-preach po si Pastora ng don't think about being a positive, not negative. Battle po yun. Pag nasanay ng isipan natin sa mga negatibo, hindi pa kasingit si positive. Minsan nga, nagkwentuhan kami, preaching lang. Lunes siguro yun, Lunes. Pero ginagawa. Nag-usap lang kami doon sa bibi. Bibi, mga sisi ng bibi. Ang dami niyan, sabi ko. Sabi niya, dami niyan to. Sabi niya gano'n. Dami nga yan. Lahat mabubuhay. Buhay lahat yan. Huwag ka mag-isip ng negatibo. Sabi niya, alam, preach lang ni Tita eh. Oo nga. Tama nga. Kasi sinagot ko siya, marami nga yan. Mabubuhay lahat. Buhay yan. Mag-isip ng negatibo. Paniwalaan mo mabubuhay lahat yan. Amen. Malapakan natin. Amen. So sa isipan pa lang, mayroong laban, mayroong battle. So pagpasok sa kingdom of God, there is a war. Mayroong pagbubuno. At dito, ang unang mong kalaban, hindi yan katabi mo. Ang kalaban mo, ang sarili mo. Nakakita na kayo ng kalaban na mahirap talunin? Ang mahirap talunin, ang sarili natin. Andyan po ba kayo? Yung katabi mo, madaling matalo yan eh. Madaling igupo yan. Ang mahirap matalo talaga, ang ating sarili. So yan kasi nag-aagon yan ang nakikipaglaban. Yan ang nagre-resist. Yan din ang nagre-rebelde. Yan lahat. So kaya ang topic natin ngayon, laban sa sarili. Kung gusto natin pumasok sa kingdom of God, tingnan natin ang ating sarili. Pagka ang asawa ko mayroong sinabi sa akin na hindi ko nagustuhan, tama naman, pero mayroong ego, hindi pa ako sasagot. Tatahimik ako. Kasi pag pinagtanggol ko, sarili ko kasi it's time to silent. Mayroong ego. Di ba? Minsan, naranasan nyo na po bang makipagtalo kayo, may tama naman yung nakikipagtalo sa'yo, pero mayroon kang ego. Sabi ego. Pilit mong ipinaglalaban. Kahit magkabalbaluktot pa yan, basta lumalabang at pinagtatanggol mo. Yung katwira na yun, kahit palikong-likot mo yung gagawin mo yun, tatanggol mo yun. Bakit? Ang tawag doon, ano yun? Ego, pride.
Bakit ito sinabihan ng Lord yung mga gumagawa ng masama? Sila yung mga mayroong ganyan. Kaya, nung pinag-aralan ko ito, ang sabi po niya, bakit naman hindi pumasok? Samantalang ang sabi nga dyan ay, oh Lord, kasama kami dito. Sabihin, nag-minister ng mga to. Sa pagkasulat sa Mateo, ang sinasabi pa nga doon, papasukin nyo kami. Sabi ng Panginoon, na lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa langit. Kundi lang mga sumusunod sa aking Ama nasa langit. So, ang pagpasok na saan? Nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi sa sarili nilang ego o sarili nilang diskarte. Kaya sabi dito ng Panginoon, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. So sana ngayong umaga, meron po tayong nakuha sa pag-apply sa pagpasok. Pasok na kayo. Dahil pinanggap niya na si Lord bilang Panginoon. Pero meron kayong pagtatrabahuan. Kasi hindi pa kayo patay. Mas mapalad po yung ipinako sa krus. Makinig yung mabuti. Nung ipinako sa krus, yung dalawang, natanong ko sa inyo, yung dalawang ipinako sa krus sa katabi ni Lord, lahat ba sila pumasok sa paraiso? Hindi. Hindi. Okay. Isa lang. So, nagtrabaho ba siya? Ano lang ang pinagtrabahuan niya? Sumumpalataya siya. Inilala niyang Panginoon. Yan sabi ko, ngayon din, iba, sasama ko nila para sa paraiso. Hindi niya makapagtrabaho. Alam mo kung bakit? Mapalad yun. Bakit? Yun na yung time niya eh. Hindi na nga siya kailangan mo dismat. Kasi sa araw na yun, mamamatay siya. Kasama ng Panginoon. Ang nakalagay nga doon, buhay pa sila. Pinalo ng tuhod nila ng maso para mabali na ito. Dalawa lang talagang buhay yun. Sila yung mga mapalad na mga pumasok sa langit. Dahil wala na po silang sakripisyo. Pero tayo mga buhay pa, kaya hindi na yan ng Diyos na tayo buhay pa para tayo ay magamit niya sa kanyang kaharian. Pero habang tayo ay namumuhay sa araw na sa buhay na ito, kailangan maging maingat tayo. Yan ang sinasabi nila na strive. Mayroong agony. Mayroong agony sumayo sa buhay natin dito sa lupa. Habang namumuhay tayo, mayroong digmaan tayo. Pinagdadaanan. Mayroong struggle na tinatawag. Siyempre, kung susunod ka sa Panginoon, sabi ng Bible, sabi ni Pedro, ang magpakabalan kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Diba? Anong ibig sabihin nun? Kung susunod tayo sa Panginoon, kailangan tayo mamuhay sa kamanalan. Lalayuan natin ang kabalbalan. Nalala ko tuloy si Pastor Hermin pag nag-preach. Labas na yung litin dito sa liig. Pag binabanggit ko yung salitang kabalbalan, kabalbalan. Galit na galit. So, kaya dito sa atin, sana po tayo, mga nandito, pag sinala ba, alam mo ba yung Bistayan? Nakita ko yung Bistayan? Iba bilhin Bistayan. Merong mga hindi lumulusot doon. Merong hindi lumulusot. Tayo kaya pag Bistayan? Ilan ang lulusot? Alala ko ang isang pastor sabi, hindi nakikita sa bilang ang tunay na malago na simbahan. Nakikita nyo, milyon-milyon ang iba, ang kanilang mga membro. Sabi nyo, ang iba ay 500, 600, iba ay ganito. Ang sabi po niya, hindi nasusukat sa bilang. Ang tanong, ang sabi niya, kung yan ay padadaanin sa salaan, ilan ang lulusot? Nandiyan po ba yung mga kapatid? Kung tayo kaya dito sa atin, padaanin sa Bistaya, o sa salaan ng Diyos, gaano nyo katiyak na lulusot kayo o tayo? Ang taang sagot ko dyan ay nasa ating pamumuhay. Paano natin ipinamumuhay ang mga salita ng Diyos na ating tinatanggap. Balik tayo sa devotion. Bakit tayo pinupursige kayo sa devotion? Bakit kayo minumunit ito? Minsan nahihigitan tayo na kapag tinatanong, update ng devotion,
Anya na naman si pastor. Anong na naman yung devotion? Di ba yan ganyan? Pagdating ng araw, na tayo mamumuhay ng tama, hindi tayo makapumuhay ng tama. Bakit? Wala tayong salita ng Diyos sa araw hindi. So dahil dyan, ano magagawa natin kung wala tayong word of God? Ano magagawa natin? Iba. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag hindi ayon sa salita ng Diyos, masama yun. Taliwas yun sa kalooban ng Diyos. Yan ang sabi ng Panginoon, kayo mga gumagawa ng masama. Ibig sabihin, hindi ayon sa salita ng Diyos. Nalala ko tuloy si Pastor Santerio. Sabi niya, nung nagkaroon ng parang pagalingan sa pag-recite ng mga talata, alam niyo na yung mga padamihan ng talata, memory verse, meron kang 50, 100 sa Marikina. Alam mo si Ate Jane, naglalakad pupunta sa simbahan. Sabi ko, good morning, Ted. Yung talata yung minimemorize niya. Hay na ako ng hay, hindi naman hindi ako iniintindi. Yung pala, nag-ano siya, nag-memorize ng talata. Yes, sabi niya, yes, 54 na. Pinapakialaman mo ko, sabi niya, nag-memorize ako ng talata. Ay, sorry, hindi ko kasi alam eh. 54 na no, talata ang kanyang memoryado, araw-araw. Okay, sabi ni Pastor Santerio, sabi niya, ipakita mo sa akin ang mga salita ng Diyos na alam mo, sabi niya. Tapos bigla niya sinabi, at ipapakita ko sa iyo ang iisang talata na ipinamumuhay ko. Sabi niya, hindi malaga kung gaano karami ang salitang alam mo. Ang importante, kung ito ba'y pinamumuhay ng bawat isa atin. Amen po ba? Maraming tao may alam. Halimbawa kayo, alam nila ang talata tungkol sa pagbibigay. Alam niyo ba mga talata tungkol sa pagbibigay sa Biblia? Okay, ang tanong, alam mo yan? Pinamumuhay ba natin yan? Kaya nga yung mga nag-ID, yung assessment, sa assessment, isa sa tanong ko yan, ginagawa niyo ba ito? Kasi ang alagad, ginagawa yun. Ngayon mamaya, mayroon kasi i-assess ko sa status mamaya, saglit, bago uwian. Yan mga tanong ko, kumusta? Tunan natin, kumusta yung ano? Ito ba, ginagawa mo naman ito? Ito. Kumusta? Na-apply na ba ito? Memoryado mo na ba ito? Ano dito? So, ganun. Kaya ma-assessment eh. Bago maglipat ng EID. So mga kapatid, ngayong umaga, dyan nakabase ang klase ng ating paglusot sa makikot na pinto ang tinutukoy ng Panginoon. Ang ibig sabihin po niyan, yung ating personal na pamumuhay, araw at gabi. So sana sa learnings natin, di ba, devotion. Gaano natin kamahal ang devotion? Gaano kaigting sa atin ang adikhain, damdamin na magbulay ng salita ng Diyos araw at gabi ng Biblia. Yan po yung mga tanong na kailangan po natin ibalik sa ating sarili. Minsan mayroong pastor na nakausap, kayo po ba'y nagbabasa ng Bible araw at gabi? Tinatanong ko yung pastor. Sabi niya, hindi. Hirap kasi ako magbasa ng lalo sa gabi. So, paano na ngayon yan? Sabi ko, paano na ngayon? Ang kaibahan lang talaga pag may word of God ka nabasa. Tulad kanina, yung devotion ko kanina. Dalawa sana ang devotion ko, isa lang binipili. At meron kang word na i-apply sa araw na ito. Ilang araw ka ba mabubuhay sa mundong ito? Ilang araw ba ang isang taon? Ilang araw ang isang taon? 365 days. So ang devotion ko po ay 405 na. 405 na ang araw ako at gabi ng devotion. Meron po akong nakalitang isang umaga. Nakaligtaan ko na mag-devotion ng umaga. Pero hindi ko na po sinulatan yung devotion. Kasi wala na, nakaligtaan na, hindi ko na magbalik. Pero yung mga talata, binasa ko pa rin yun.
Pero hindi na ako gumawa ng devotion. Kasi wala na. So meron ako na-miss umaga. Kalahating araw, wala. Makikita niyo sa akin devotion. Hindi ko sinulatan. Nilagay ko lang ng day, pang-ilan, pagkatapos, lagay ko lang ng salitang title, observation, wala na. Pero yung mga talata, binasa ko pa rin siya. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw para pagdating ng araw, hindi natin madanasan yung sinasabi ng Panginoon na hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng masama. Ngayon, nasagot na ba yung tanong kung bakit hindi makakapasok? Sa kabila ng sila'y mga nasa ministeryo, nasa fellowship, nasa ministry, street preaching pa nga eh. Ayan, di ba? Madali ba ang street preaching? Pero pag kayo nakikita sa Facebook ng mga kasama natin na may dalang megaphone, kahit walang taon nakikinig, may mga dumadaan lang. Kami po, si Pastor Noel Valera ay pastor at naghahayag po ng mabuting balita nandiyan sa kalsada. Parang baliw lang siya salita, wala naman nakikinig. Dahil na ng mga tao. Pero may nakikinig ng mga tao, kaya lang hindi sure. Ang tawag din sa Bible, pagtatanim sa daanan. Ang tawag doon, street preaching. Meron tayong pastor na ganyan, pero hindi street preaching. Siya po ay nagpipreach sa, tumatayo sa isang pwesto, alam mo, sa Mindiola, sa Manila. Alam niyo ba kung sino nagpo-uso ng preaching sa mga plaza-plaza? Wala namang regular na nag-attend. Wala pang preaching ang mga courtwats, hindi pa sila nag-preach sa palengke, sa mga plaza-plaza, sa kung saan na maraming tao. Wala pa niya, hindi pa sa kanila uso yan. Pero sa PMC, uso na yan. Sila lang ang lumampot. Yung mga taga-PMC, hindi na ginagawa. Alam niyo kung sino? Kilala niyo ba si Pastor Kusang? Andy Kusang? Siya yun nagpo-uso noon. Ilan po niya 18. Noong mga time na yun. Bata pa daw siya noon. Street preaching. Sa kabila niyan, kaya maingat eh. Kaya may maging maingat. Tama po ang sinasabi ni Pastor Santerio. Yung sa takbuhay na tinutukoy ko ng linggo. Dito tayo magtatapos. Ang sabi ni Pastor Santerio, hindi mahalaga kung paano mo sinimulan ang iyong buhay sa paglilingkod, yung pagtakbo mo. Ang mahalaga sa Diyos kung paano ito tatapusin. So sana nga, pagdating ng araw ng panahon, sa atin dito sa PLC Base Camp, pag dumaan tayo sa salaan ng Diyos, lahat tayo lulusot, pasado. Amen po ba? Kaya mahalaga po yung mahalaga ang church na mayroong quantity and quality, o quality and quantity. Ibig sabihin yung quality, ayos, nasa standard, ang buhay ng maging alaga. Pag sinabi natin quantity, talagang pasado. Maayos, maglilingkod sa Panginoon. So, tayo manalangin. Mag-pray po tayo.